Noong mga nakarang araw po ay siguro hindi po lingid sa inyong kaalaman na wala na po akong ibang sinabi rito paulit-ulit, kundi ang sinasabi ko, wala pong matino dyan sa Kongreso at maging dyan sa Senado. Lahat po yan ay mga magnanakaw. Hindi po ba parang ang pakiramdam ko pa nga, nagsasawa na kayo sa kapapakinig ng mga sinasabi kong ganyan eh. O ngayon naman po ay lumabas na ang katotohanan, maging yung si Ramon Revilla, at ito po yung sinasabi ko dati ha, itong si Grace po, di ba? Binabanggit ko rin po yan. Kasi ang pagkakaalam ko nga po dyan, 100 billion yung hindi 100 billion kundi 100 million. Alam ko, billion ba yung sinabi ko dati? Pero anyway, ganun po, na pinaghati-hatian nila dyan. See? At paulit-ulit ko po yung sinasabi sa inyo. At doon nga po sa mga nakakapanood ng aking video, malamang ay sawang-sawa na kayo. Pero ayan po, ayaw ko na pang mag-play rito nung nandiyan naman po yan sa balita sa Channel 7 na kung saan ay talagang lumarga na yung undersecretary ng DPWH at lahat po ay kinanta niya na lahat. Hindi ko na po kailangan i-play dito dahil na-i-play naman po yan dyan sa Channel 7 at alam ko po ay binantayan nyo rin po yung hearing dyan ng Blue Ribbon Committee na walang kakwenta-kwenta. So, yan po. Yan po yung madalas nyong naririnig sa akin. Pero sige po, ay bago tayo magpatuloy ay nais ko po munang siyempre ipahatid ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana manawari kahit na ganito na yung mga nangyayari sa bansa natin, mag-ingat po kayo at lalo na po doon sa mga ano-anumang sakit dyan, siyempre mailayo nawa ang kayo sa lahat ng klaseng sakuna. Iyan lamang po ang lagi ko pong ipinagdarasal sa inyo. At sinasabi ko nga po rito ng paulit-ulit din, maaaring nagsasawa na po kayo na sa halip na sakuna or anumang dilubyo ang darating sa inyo, yun na lang pong swerteng walang katapusan ang darating sa inyo. Yun naman po, sabi ko nga po, pagdating sa ganito, hayaan ko na kayong magsawa. Total, ang pinagdarasal ko naman ay para sa inyo at hindi para sa akin. At ngayon, sabi ko nga po, sige, bagamat napakaseryoso na itong mga usapin ng pangangulimbat na ito na grabe at lumabas na yung totoong mastermind ng mga bilyones na pirang itong mga pinagnanakaw ng mga animal ay sige, ilabas na natin sa matiwasay na pamamaraan na kailangan ay mawala na itong mga ito. Dahil sabi ko nga po, paulit-ulit ko pa rin pong sinasabi yan, hanggat nandito itong mga magnanakaw na ito, wala na pong pagbabago ang buhay nitong ating mga kababayan. Pero siyempre po yan ay magsisingit lamang po tayo na sa lahat po ng mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa channel ko, kung kayo po ay nagtataglay ng hindi kaiga-igaya or nakakasuka na tabas ng mukha ninyo, kagaya nitong tabas ng mukha ni Gadon at yung ilong niyang gatruso kalaki, ganon din dito kay Abi na parang taklang ng niyog na sumambulat na yung ilong niya, na nakatakip na yung ilong niya sa kanyang pagmumuka. Kung ganyan po yung mga itsura ninyo, subscribe na po kayo dito sa Biran Live Studio TV para po sa ganon ay mabago po ang tabas ng inyong pagmumuka. At yan po naman ay sinisigurado ko. Tandaan nyo,
ang nagsasalita po sa inyo ay hindi karaniwang tao, ha? Nasasabi ko hindi karaniwang tao kasi ako pa lamang po sa halos buong mundo. Hindi naman ako halos sa buong mundo, pero kasali na po ako doon sa napakatandang tao. Kung mayroon pong, sa totoo lang po, mayroon pong nabubuhay ngayon na tao na 250 years old. Kamakailan po ay nag-celebrate siya ng kanyang kaarawan na pang 250 years old. So, maaari po yun naman po ay hindi ko na hinahangad na maabot pa yung 250. Bagamat nakatakda na po yung aking kamatayan sa pagtungtong ng 200 years old ko. Hanggang doon na lamang po. At ngayon ay may natitira pa po akong 23 years na lang. Dahil 177 years old na. So, yung 177 na yun, maniwala na kayo. Dahil sabi ko nga, kakaiba ito at hindi ordinaryo sa pagdating doon sa edad ang pinag-uusapan. Pero kagaya ninyo, isa rin po akong ordinaryong tao na kung saan ay nakakaramdam din po ng galit. Lalo na kung nakikita ko rito, ang naaapi rito ay itong mga kababayan ko. Kagaya po nitong putang inang Marcos na ito. Kunwari, nagsabi-sabi na mahiya naman kayo. Diba? Yan po yung sinasabi niyang mahiya naman kayo. Buwa ka ng inakang hayop kang bangag ka. Ikaw pala ang nag-utos kay Saldico na mag-insert ng 100 billion. See? Imaginin mo yan. Oh, grabe. O, yan pala kanina, yung iniisip ko kung 100 million ba o 2 billion, hindi po. Ang in-insert po pala ni Grace po ay 1 billion ang pinagkati-atian po nila dyan. So, ngayon, ay sabi ko nga po kanina, ako man po ay kagaya ninyo nakakaramdam din po ng galit. Yun na nga po, di ba, ang sinasabi ko sa inyo. Hindi naman gagalaw itong Saldico na ito kung wala talagang director ito. At sinabi ko naman, hindi po gagawa yan ng siya lang mag-isa. So, ang sinasabi ko po rito ay si Romualdez sigurado na yan. At kung yung iniisip ko na hindi pa rin sila makakagawa niyan, na hindi kasama ang presidenteng bangag, ayun, ito na po, lumabas na po ang totoo. Na isa pala yan. Ito na mga ganitong klaseng tao na itong si Amina Pangandaban ng DBM, kung inutos pala ng presidente, itong gagang ito, sumunod siya. Imaginin mo, kung ganito lahat na kailangan sumunod sa presidente, ay buwakan ng ina ninyong lahat. Dapat ito, habang buhay na kulong ito, or kahit na wala sanang bitay dito, pagbibitayan itong mga hayop na ito. Matagal pa po kasi yung sinasabi ko na magkaroon ako ng pagkakataon, matagal pa po yan. Kung sana, hulihin nyo na yung mga yan, ibigay nyo sa akin on the spot. Lilitsunin ko itong mga ito. Pero, yung sasabihin ko, sasadyain ko, napakarami pong bodyguard to. Sobrang dami ang mga bodyguard ito, mga buwisit na ito. Ay, kahit naman lahat kunin nila ang bodyguard, kaya nang bayaran niya, bilyon-bilyon. Imaginin mo yan. 100 billion, gaano yun? Parang pira na ng buong Pilipinas yun. Na samantalang napakarami nating mga kababayan, ang hirap na hirap sa buhay. Walang masaing, walang maayos na higaan or tulugan, nagtitiis sa patulda-tulda, lalo na po itong ating mga kababayang na nasalanta ng bagyo. Tapos yun pala ay naglalangoy pala sila sa baha ng kwarta. Mamatay na lang kayong lahat ng kusa. At para hindi ako magkaroon ng kasalanan. Kasi kung mamatay na kayo ngayon, kagaya ni Enrile, ay dilibre na ako. At least, panahon na yung pumatay sa inyo. Ay kisa naman sa hindi kayo mamatay at nakimpuhan ko kayo, may nakahuli sa inyo at binigay kayo sa akin.
sisiguraduhin kong gigilitan ko kayo. So, ang ibig ko sabihin dito, mamatay na lang kayo ng pusa para hindi na dumaan sa kamay ko yung paggilit ng mga liig ninyo. Talagang mga buisit kayo talaga. Sa totoo lang po. Ay, nako. Kaya yun po ang sinasabi ko, wala na po talagang maasahan ang mga mahihirap nating kababayan. Mananatili na lang sila sa nakalugmok na kahirapan. So, ngayon, tingnan natin itong rally sa Linggo na sana kayong mga Iglesia ni Cristo naman ay manindigan na kayo since na nalaman nyo na ang talagang magnanakaw pala ay itong mismong presidente natin. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Total kayo ang maraming bilang. Marami pong susunod yan. Pagka kayo ay desidido na talagang patalsikin yan, magnanakaw, di ba sinasabi lang ninyo na kukundinahin nyo yung mga magnanakaw? Ngayon, kaya nyo ba ngayong kundinahin itong bangag ninyong Pangulo? Hindi. Once and for all, manindigan na kayo. Sisiguraduhin ko sa inyo, marami pong sasama sa inyo. At kung sakasakali man at gulo na dyan, ay marami pong makikipagpatayan dyan. At siguro pagka may mga nagtutumbahan na dyan, kung gusto naman nyo, wala tayo sa preparasyon Wala sa preparasyon tayo. Kasi meron sana akong isasaboy na lang dyan. At pwede naman kasi basta may gagamitin lang lahat itong mga pupunta dyan. Para sabuyan ko ng sabuyan dyan, ang tutumba dyan yung mga makikialam na lang. Kaya nga lang po ay wala tayong preparasyon. At pwede naman salang maituturo sana ako na para hindi tumalab sa kanila yung pangsaboy ko. Ay wala. Anyway, ganun pa man mga kaibigan. Sumama na po kayo, tayo. At kasi sa Linggo po ay aalis na kami rito. At pupunta na po kami dyan sa Manila. At mag-oobserba. Yun naman po ang gagawin namin. Total, alam po namin na walang pupunta mga politiko dyan. Kaya mag-oobserba lang po kami. Kasi ang target lang naman namin dyan pagpunta ay makahuli ng buhaya. Pero malabo yun. Kasi unang-una, wala pong pupuntang politiko dyan. Kaya ang gagawin na namin, obserbasyon. Para mapag-aralan din namin kung ano ang susunod namin gawin. Kung ganito ng ganito, ay di magsaboy na lang kami ng lagim dyan. Magsabog na lang kami ng bahala na yung tutumba dyan. Kung ganito ng ganito ang takbo ng bansa natin na wala nang matino, ay kailangan na sigurong tudasin na lahat ng mga ito. Hindi ko man sila tudasin ng paisa-isang gilitan ng liig dito, pero magtutumbahan ito pag kami nagpasabog ako ng kanyan. Nagsaboy ako ng mag-comment nga kayo mga kaibigan. At sino ba yung mga taga Metro Manila ng mga subscriber ko? At kung kayo ay subscriber ko, wag na lang kayo pumunta dyan. Baka mabitawan ko na itong pangsaboy sa kanila. Ayoko naman po kasing madamay kayo. Sino nga po ba taga dyan? So wag na lang kayong pero kasi buong kan po yan Malawak po kahit hindi sa rally. Malawak po ang masakop dito pag nagsaboy kami dyan. So parang kuha naman. At yung mga bagay subscriber ko man o hindi dapat madamay dito
Wala na. Wala na talaga. So talagang ang parang doon na dumarating yung mga desisyon namin na once for all, matudas na itong mga tao eh. Pero, paano naman yung mga inosenteng tao, lalo na kung mga bata pa madamay nito, ay wala namang pipiliin ito. Sana kung ang pipiliin lang nitong isasaboy namin ay itong mga pipigil dyan sa rally o pipigil yung pagpunta dyan sa Malacanang at palayasin na yung bangag na yan. Wala pong hindi po natin makuha eh. Maliban na lang talaga kung lahat itong mga nakakapanood, kaunti lang man po kasi nakakapanood. So, paano po yung dadalo? So, pwede tayong mag-announce dito na huwag kayong pumunta diyan sa rally na yan dahil may masamang mangyayari. Pero wala eh. Hindi na rin po uobra. Kasi mapasubscriber ko o hindi, lahat naman kayo ay mahal ko. Sa totoo lang po. Kaya hindi ko rin masikmura o maatim na basta na lang magsaboy kami dyan ng pwede niyong ikapahamak. Ngayon nakita na yung kasamaan ng Marcos. Hindi lamang doon sa tatay niya, hindi lamang sa pamilya niya, inulit pa yung pagiging masama nitong Marcos na demonyong ito. Ngayon, kanya-kanyang tanggi. Ang galing nung pagtanggi nitong si Tara-Tara. Ay, siyempre, magpapakamatay yan sa katatanggi. Yung ba namang malaki na rin po nakukuha niyan? Ni Tara-Tara, palingkirang Tara-Tara na yan. Naku po, milyon na rin po. Talagang ipaglalaban niya ng paakon yan. Patayan. Itong bangag na ito para lang may pagtanggol. So, kanya-kanyang tanggihan doon sa sinabi ni Saldico, pero paano nila may tatanggihan? Hindi nila pwedeng itanggihan. Sige, magsipagtanggihan si Jesse Escudero, Imadinin, Bong Revilla, at saka itong Mark Villar din, lahat pinangalanan na eh. So, ngayon, kung tatanungin nyo ako, naggawa-gawa lang ba yan ni sino yun? Yung undersecretary ng DPWH. May time kasi na pagka mainit ang ulo ko, nakakalimutan ko itong mga putang inan to, ang mga hayop na to, yung mga ibinulgar na ikuan na yan, yung sa DPWH na yan. Tingnan mo yung mukhang daga na yung assistant din ni Bunuan. Hutang ina. Trilyonaryo na po pala itong mga ito. Itong si Bunuan, trilyonaryo. At tumakas na po ang mga putang inan to. Saan natin hahabulin yung mga hayop na to? Pero matagal pa yung panahon na para maipaghiganti ko kayo. Pero titiyakin ko, mayroon pa akong 23 years. Hindi. 23 years pa rito mananatili ako sa mundo. May pag-asa pa na matudas ko lahat itong mga kawatang ito. Lahat po yan ay bawat nako-controversial dyan, sinusulat ko po ito. Dahil lahat po, naniniwala po ako na lahat ng mababanggit ay totoo. Kagaya ng Jinggoy na yan. Di ba 3 bisis na yan na nangulimbat yung hayop na yan na hindi na natuto. Yan Joel Villanueva. Gaano man katanggi mo, may bahid ka na. May ginawa ka ng kalokohan sa TISDA. Papaano pa kaming maniniwala na malinis ka? Wala na. Yung Enrile na yan, mabuting ng alang at namatay na.
Pero yun nga, sabi ko, tuwang-tuwa si Enrile. O dalawa lang nabawi sa kanya. O. Kinamatay na lang niya, yung kinubkob niya lahat, yung ninakaw niyang pera. So, maimpyerno nawa ang kaluluwa mong hayop kung matanda ka. Tangina ka. So, ngayon, lahat po yan ng mga nabanggit. Sabi ko, hindi ko na po isa-isahin banggitin. Nandyan po yan sa Channel 7 kung nanood po kayo ng Channel 7. Or kung hindi nyo pa napanood, puntahan nyo yung Channel 7. Yan, nandyan po sa YouTube naman yan. I-play nyo po para lubos nyo yung maintindihan. 100 billion po. Billion po ang pinag-uusapan dyan na binigay na instruction ni Bangag dito kay Amina Pangandaman. Sila ang nagparti-parti ng 100 billion. Pero natural, malaki yung kay Bangag. Siguro, kung 100 billion yan, baka yung 50 billion na kay Amina Pangandaman yan. Iba dyan kay Recto. Iba? Lahat po yan. 2024 pala yan na senador pa yan dati si Madinin mo kung limpak-limpak din palang pira ang dinideliver diyan kay Ramon Revilla. At dito rin kay Mark Villar gamit yung kanyang pinsan. Akala mo yan si ano ba yung pangalan nito si Villar na ito? Sabi ko pag mainit pong ulo ko lagi kong nakakalimutan. Ano nga ba yan? Bullshit na yan. Malumanay lang po ako magsalita ngayon pero kumukulo talaga ang dugo ko nung mapanood ko itong mga naibulgar sa balita. At maging dyan sa Blue Ribbon na Blue Ribbon na walang kakwenta-kwenta. Tingnan nyo, iniiwasan nila. Ang sinasabi, pag-iisipan pa raw ng Blue Ribbon kung ipapatawag yung mga nabanggit na tao. Kasi pag-iisipan pa. Ay, kinuha na nga pinangalanan na, bakit hindi niya pa imbitahin? Pero ito po sinasabi ko, na lang, sa halip na mag-imbestiga kayo, lalo na dito sa ICI na inutil na ito, imbestiga kayo, sa totoo lang po yung ICI na yan, imaginin mo, 300 million agad ang hiningi na budget. Puta naman. Ewan ko kung bakit nag-iisip pa ba itong Marcos na ito? 300 million agad ang kinuhang budget. Ay kadami natin na mga apektadong mga kababayan dyan sa Cebu at maging dito sa Bicol. Tapos ibibigay lang dito sa ilang tao lang. Yan, si Magalong pa na isang kondinyan. Isa ring tao dito, parang paro din yan eh. Lumayas-layas ka na dyan, nag-resign ka, tapos bumalik-balik ka pala dyan, hayop ka. Wala kang prinsipyo, hayop ka. Natapalan ka na ng kwarta, buwisit ka. Yang si Azorin na yan, na dating PNP chief, baka hindi nyo nalalaman mga kaibigan, kamag-anak din pala yan, ni Marcos yata. Basta nasabi na po yan, kamag-anak. Yung, ewan ko kung sino yung relative, asawa ba? Nitong si Azorin na ito. Kaya nga aso eh. Aso na sunod-sunuran kay Bangag. Ito nakaka-dismaya. Kay Pangandaman na binigyan lang siya ng instruction ni Bangag na mag-release ng 100 billion. Sinunod ng gaga. May araw din kayo. Tandaan yung pagmumukhang ito. Kung gaano nyo pinahirapan ngayon itong mga kababayan ko, titiyakin ko sa inyo. Higit dyan ang pagpapahirap ko sa mga hayop kayo, na mga animal kayo. Kaya nga, wala na po talagang wala na po talagang kapag-asa pa itong ating mga kababayan. Wala na po.
Kaya pangsamantala po ay puputulin po muna natin itong ating discussion ngayon. At doon po sa mga subscriber ko, muli ay pinapaalalahan kayo, mag-ingat po kayo. Hayaan po ninyo. Kung hindi man kayo makakaganti dito sa mga pang-aapi at pang-aalipusta at pangbababoy sa inyong mga kababayan ko, sisikapin ko na ipaghihiganti ko kayong lahat ng mga inapi nitong mga magnanakaw na mga politikong ito. Lahat ito, gigilitan ko ito. Maniwala kayo sa akin. Medyo matatagalan nga lang po, pero hanggat humihinga ako, 23 years pa ako, mahaba pa, malayo pa yung ating lalakbayin. Bago ako mamatay, titiyakin ko, tudas lahat itong mga nagpahirap sa inyo. Maraming salamat po. At doon po sa aking mga subscriber ay kausapin nyo na po yung inyong mga aso, kambing, kalabaw, baka, pusa, na mag-subscribe na po rito sa Birana Live Studio TV. At lalo na po yung mga pangit ninyong mga kapitbahay, yung mga chismosa ninyong mga kapitbahay, chismoso, sabihin nyo mag-subscribe dito, mawawala yung ugali nilang mga pangit at gaganda pa mga mukha nila. Again, sa lahat ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.